Pag-usapan natin muli mga idol, itong digmaan na pansamantalang di umano ay naka-ceasefire dahil sa mga kondisyones at mga kahilingan na dapat tuparin. Pero mga idol, gaya nga ng nabanggit ko doon sa unang video, ang Iran ay balak nang gumamit ng kanilang nuclear weapon. At may mga bansa na rin na nagbabalak na rin ilunsad yung kanilang mga nuclear weapon. Isa na dyan ang Korea at ang iba pa. Ngayon mga idol, nabanggit ko rin doon sa mga una kong video na kapag isa lang sa mga bansang yan ang gumamit ng nuclear weapon, tuloy-tuloy na yan. Hindi na mapipigilan yan. Kaya nga ang tanong, kapag nangyari yan, kawakasan na ng mundo o kapayapaan ng buong sanlibutan? Yan mga idol ang tatalakayin natin ngayon sa bidyong ito. Ngayon mga idol, kalintabay nitong digmaan na to ay may mga lumalabas din sa social media, sa mga YouTube at iba pa tungkol dito sa tinatawag na Mark of the Beast na ipatutupad na di umano, at may mga bansa na yata na ipinatutupad ito. Kaya nga, kalintabay nitong digmaan yung Mark of the Beast at yung tinatawag nilang New World Order na nasa ilalim ng one world government at ng one world religious. Ngayon, ang tanong, alin kaya ang tunay na magaganap? Yung Mark of the Beast na gusto nilang mangyari? O itong patuloy na paglaganap ng digmaan at napipintong ikatlong digmaang pang sanlibutan? Alam niyo mga idol, yung Mark of the Beast na yan, nangyari na yan noong unang panahon. Ipinatupad na yan. At ang mga hindi nga sumunod, dyan, pinapatay. Nabanggit ko na yan doon sa mga unang video. Ngayon, balak lang nilang ulitin. Paano na ipatupad yung Mark of the Beast na yan? Na nangyari nung unang panahon? Sa pamamagitan noong sanib puwersa ng Estado at ng itong relihiyon. Natigil nga lang yan, nabanggit ko na rin sa una kong video, nung merong isang hukbo na tumaliwas at sinalungat yan. Pinatay yung namumuno. Na ngayon nga ay balak na naman nilang muling buhayin. Ngayon ang tanong, kalintabay nitong digmaan, gusto nila ipalaganap. Sa tingin nyo, lalaganap kaya sa buong mundo yan? May mga bansa na yata na nagpapatupad niyan at ipinatutupad na nga, di umano, ayon doon sa mga platform ng social media na napapanood natin. Kaya ang tanong, ano ang gagawin ngayon ng mga tao sa panahon natin ngayon? Na ito na nga rin yung binanggit ko sa una kong video na panahon ng mapanganib. Dahil binanggit din sa Biblia, darating ang panahong mapanganib at ito na nga yun. Di ba mga idol? Ngayon mga idol, itong Mark of the Beast na to, ayon nga sa mga napapanood natin sa ibang social media, ay meron ng mga natatakan. Oo. At patuloy nga nilang ipapalaganap ito, kalintabay nitong digmaan.
tatanungin ko kayo, ano nakakatakot? Itong Mark of the Beast o itong digmaan? Pareho, di ba? Kasi yung Mark of the Beast, kapag lubusang ipinatupad nila, ang hindi susunod, papatayin. Di ba? Ito naman digmaan, kapag ito nagtuloy-tuloy, wala kang may bantang papatayin, pero tsak, may mamamatay. Di ba? Kaya, ang Diablo, bago dumating ang kawakasan, talaga nagpupursige na marami siyang makasama sa araw na yon na ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Di ba? Tama? Kaya nga, ang mga hinirang nakaantabay lang. At mapalad nga ang mga hinirang, nabanggit ko na rin yan, dahil sila ang tiyakang ililigtas ng ating Panginoon sa araw ng kanyang kapuotan. At nabanggit ko na rin na kung gusto nating mapasama sa kaligtasan sa araw na yon, makipag-ugnay na tayo sa kanila. Ngayon ang tanong, paano? Paano makikipag-ugnay at sino itong mga hinirang ng ating Panginoong Diyos? Talakayin natin pansamantala. Ang sabi ng Diyos, noong unang siglo, binanggit niya sa banal na kasulatan, meron pa akong mga ibang tupa na hindi sa kulungang ito. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo yan, kailangan sila'y dalhin ko. Sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ngayon, saan manggagaling? Ang sabi, manggagaling ito sa malayong silangan na tinutukoy itong bansang Pilipinas. Kaya nga nabanggit ko na rin sa mga una kong video na ang bayan ng Diyos ay narito sa ating bansa, sa Pilipinas. Kaya yan mga idol, kung sino man yung bayan ng Diyos na yan, na tinutukoy sa Biblia, sikapin natin na dyan tayo makipag-ugnay at mapasama sa kanila. Para kung dumating ang kawakasan ng mundong ito, dahil sa ayon natin sa gusto, mangyayari yan, eto nga't nag-uumpisa na, ay mapasama tayo sa kaligtasan. Kaya mga hinirang, ano man digmaan ng sumapit, hindi na nila inintindihan, hindi na sila nangangamba dyan dahil nakahanda na ang kanilang sarili kung ano man ang mangyayari. At maging yung mga mark of the beast na yan na gusto nilang ipatupad, hindi na nila maluloko ang hinirang dyan. At yan, ipatupad man yan, nabanggit ko na rin, isa ring malaking kaguluhan yan. Dahil nga, sa panahon natin, ito na nga ang panahong mapanganib. Marami ang sasalungat sa kanila. At makikipaglaban. Kaya dalawang uri nga mangyayaring digmaang ito eh. Digmaang pangsanlibutan at digmaang pangrelihiyon. Dahil ang Mark of the Beast, yan ang lumalarawan sa digmaang pangrelihiyon. Kaya, hindi nakakapagtaka kung magsabay man yan, digmaan sa pansanlibutan at saka itong digmaan pang relihiyon dahil nga, nakalagay rin sa Biblia, kailangan mangyari ang mga bagay na ito bago dumating ang wakas. Alam nyo ba mga idol, sa Biblia nakalagay doon, ito na ang huling araw natin. Ito na ang panahong mga wakas ng lupa. Dahil nasa ikapitong tatak na tayo na nakalagay sa Biblia. Wala nang susunod pa. Pagkatapos nito, tapos na. Kaya nga, isa na lang ang dapat nating pagsikapan na dapat gawin. Makipag-ugnay na tayo doon sa kanyang mga hinirang. Yun ang pinaka-the best nating gawin habang
Ang iba ay abalang-abala sa kung ano-anong mga kaguluhang nagaganap sa ating mundo. Di ba? Tama mga idol? Kaya nga habang may panahon pa, inuulit ko mga idol, magkipag-ugnay na tayo doon sa kanyang mga hinirang. Narito ang bayan ng Diyos, bayang hindi pinabayaan. Nandito ang kanyang mga hinirang. Kaya pag dumating ang takdang panahon at napasama tayo sa kanilang mga hinirang, mapalad tayo. Kaya huwag nating ubusin ang ating panahon sa mga walang kabuluhang bagay. Kasi hindi yan magtatagal, magwawakas yan eh. Sa panahong mapanganib, binanggit ko na, ang mga tao palalo, maibigin sa salapi, walang turing, walang pakundangan, walang pagpipigil. Di ba? Nakahandang pumatay at mamatay para sa sariling prinsipyo. Yan mga idol. Sana sa bawat video na napapanood nyo tungkol sa akin, unti-unti nyong maunawaan sana na hindi natin dapat mahalin itong mundo na ating kinalalagyan. Bakit? Pasama na to ng pasama eh. At magwawakas ito kung paano ginawa ng ating Panginoon Diyos yung bahang gunaw na nagalit siya dahil sa mga tao. Ganon din niya gagawin ito. At ito na ang huling araw. Mga wakas na ito ng lupa. Pag naganap ito, wala nang karugtong. Maglalahon lahat at mayroong panibagong buhay na magaganap. Sa araw ng kawakasan ng mundong ito at sa araw ng paghuhukom ng ating Panginoong Diyos, lahat ay bubuhayin. Buhay na walang hanggan at buhay na walang hanggang kaparusahan. Dalawang uri ang kahihinatnan ng mga tao sa araw na yon. Ang lahat na darat ng buhay sa araw na yon ay hindi na mamamatay. Sila ay aagawin sa apoy, sasalubong sa alapaap sa Panginoon. Yung mga nangamatay na nung unang panahon pa, ay muling bubuhayin upang muling sumalubong sa alapaap sa ating Panginoon. Pero ang lahat ng taong hindi hinirang na kanyang parurusahan sa araw na yan, ay tiyak, parusang walang hanggan, ang kahihinatnan. At yung mga nangamatay nung una, muling bubuhayin yung pakalipas ng 1,000 taon. Parang kung iisipin natin, parang fairy tale. Parang kwento lang na mahirap paniwalaan. Pero nabanggit ko na sa una kong video, sinabi ng Diyos, aking pinanukala, aking papangyarihin. Aking sinalita, akin namang gagawin. Yung kawakasan ng mundo, pinanukala at sinalita ng ating Panginoon, ano ang karugtong? Ako ang gagawa, sabi niya. Sino ang pipigil? Kaya pag dumating yung takdang panahon na yun mga idol, matutupad yung sinabi ng ating Panginoong Diyos na siya ang gagawa, sino ang pipigil? Di ba? Sabi nga ang langit at ang lupa maglalaho, datapot ang kanyang salita ay hindi magkakabula. Di ba? Yan mga idol, sana kahit paganto-ganto lang yung ating video, nakakatulong ito sa inyo, nakakakuha kayo ng idea tungkol sa mangyayari sa araw ng kawakasan. Yan mga digmaang nagaganap na yan mga idol, isa yan sa binanggit ng ating Panginoong Kristo na palatandaan malapit na ang wakas. At nabanggit ko na nga, tao na ang gagawa ng katuparan para magwakas ang buong sanlibutan. Tulad na nangyari sa panahon ni Noe. Winakasan, pamamagitan ng bahang gunaw. Mabuti pa nga ng panahon ni Noe kung marami ng magaling lumangoy.
at marunong sumisid, baka maraming naligtas doon. Oh, di ba? Sa panahon natin ngayon, hindi na tubig, hindi ba ang gunaw, apoy ng kanyang paninibugo. Dahil alam ng Diyos, darating ang panahong mapanganib, ang sabi nga, magiging matalino ang mga tao. Kung hindi apoy ang gagamitin niya, hindi malilipol ang buong sanlibutan. Bakit? Eh siyempre, matalino na ang tao, sinabi rin yan eh. Magiging matalino ang mga tao. Makagagawa ang mga tao ng anumang uri ng sasakyang panghimpapawid o mga shelter na pwedeng pagtaguan sa araw ng kawakasan. Pero tinilaga niya ang apoy, nalilipol sa buong sanlibutan. Sabi nga, ang sangkalangitan at ang lupa mapupugnaw sa matinding init. Kaya sino makapagtatago? Sino makakaligtas? Wala, maliban sa kanyang mga hinirang. Yan mga idol ha, sana nakatulong at nakakuha kayo ng idea sa kwentuhan natin ito. Mahaba pang panahon mga idol, kaya bago dumating ang takdang panahon na yan, pag-aralan nyo itong mga kinukwento ko sa inyo tungkol sa araw ng kawakasan. At sana, yung mga hinirang na binabanggit ko, sikapin nyo na mahagilap sila at makipag-ugnay sa kanila. Okay na, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, pansamantala nagpapaalam. At bago tayo mag-iwahiwalay, nais ko muna muling batiin kayo ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating mundo naroroon, o maging dito sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, binabati ko kayo ng isang magandang hapon at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno hanggang sa muli, paalam!